bandang huli. Sa lights of the interpretation, letter S, scriptural harmony. Pag sinabing scriptural harmony, dito na ho tayo talaga magiging masigasig, na magiging kapag saliksik ng Word of God. Why? Ang ibig sabihin lang po ng scriptural harmony, magmula Genesis hanggang Revelation, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, 66 books of the Bible. Magmula dun sa umpisa hanggang matapos, meron pong harmony. Pag sinabing harmony, harmonious. Hindi nagbabanggaan, hindi nagsasalungatan, hindi nagkakamali at hindi nagko-contradict. Why? Because scriptures interpret scriptures. Kaya mahalaga pag nag-aaral ng isang topic, hindi lang isang libro sa Bible ang pinag-aaralan mo at kinukonsider mo. Pinag-aaralan mo rin ano bang sinasabi ng Old Testament dito sa sitwasyon na to. Ano ba ang ibig nito sa New Testament? Itong sinasabi sa Old Testament, kung ito'y prophetic, o ito'y narrative, o ito naman ay poem, ito naman ay epistles or gospel. Kailangan meron kang harmony, nag-aaralan mo yung background na yun. Itong example ng harmony ng istorya ni Jonah at yung muling pagkabuhay ni Kristo. Yung harmony kasi yung kanyang 3 days of being dead. On the 3rd day, he will be resurrected. O ilang araw ba si Jonah dun sa tiyan ng isda? Di ba 3? Kaya si Jesus Christ, nagbibigay siya ng mga understanding kung paano nagiging harmonious yung mga naganap ng unang panahon at sa mga panahong magaganap sa panahon niya at mga naganap na. Kaya ang tawag doon, harmony. Hindi na mo, nag-uugnay, di ba? Di man nagbabanggaan yun eh. May ugnayan yun eh. Kaya yung mga prophecy ng Old Testament, naganap sa New Testament. O di may harmony, nagko-complement sila. They are complementing. Sabi nga nung isang teacher, the Old Testament is a hidden New Testament. And the New Testament is a revealed Old Testament. Di harmony. Nakita niyo yung harmony noon? Tagalog, di ko maintindihan eh. Ang lumang tipan daw ay natatagong bagong tipan. At ang bagong tipan ay naipahayag na lumang tipan. Kasi sa Old Testament, hindi pa nakikita si Jesus Christ eh. Hindi pa nare-reveal eh. Nakatago pa ang Messiah, hindi pa napapahayag eh. When the fullness of time comes, the Messiah has come. Di naipahayag. Yung Old Testament na nakatago nun, naipahayag na dahil dumating na si Kristo. Kaya nasusulat yung New Testament. Ayan. Scriptural harmony tawag dyan. Kaya the Bible, its authority and interpretation, kailangan natin ho talaga ng systematic theology. Ayan, importante. Ang sistema po ay proseso. Ang proseso ay management. Ang management ay orderliness. Lahat yan maayos, hindi yung gulo-gulo. Kaya maraming nakukulto eh. Hindi ho kasi systematic ang kanilang theology. Hindi systematic. Gulo-gulo. Kuha dito, kuha doon, sitas dito, sitas doon, ugnay-ugnay, believe na yung ngayon. Siyempre, pag duduktungin natin yung logic, di bibilib ka nga niyan. Ito, example lang ko kayo. Genesis 1, and God said, let there be lights. Anong lights na sinasabi ng God doon, ni God the Father? Magkaroon ng liwanag. Madilim nga eh. Wala pa kasing constellation, mga bituin araw na gagawa nun eh. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Di lumabas yung mga bituin, yung mga araw, yung mga planeta. Yun po yung lights na sinasabi. Because God is able to create something out of nothing because He is God. Kaya niyang gumawa ng mga bagay-bagay mula sa wala upang magkaroon. Nung nagkaroon ng ilaw, kung tatalong ka sa John chapter 8,
Ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. O ito namang mga nagtuturo ng mga walang di marunong ng context, pinagduktong yung ilaw. Ang kanilang konklusyon, si Kristo ay ginawa ng Ama. O kung matalino kang logician, magaling ka sa logic, pag duduktongin mo ngayon, o ikaw hindi ka marunong ng context, o ilological, yung kunin ko ng logical sequence ng interpretation, ha? Diyos, ang ilaw ay ginawa ng Diyos Ama. Sinabi ni Kristo sa Gospel, sa John, si Kristo ang ilaw. O pag duduktongin natin, logic lang. O sa madaling salita, if God created the light and Jesus Christ is the light, therefore Christ created by God. O, nag-aaral ba tayo ng contextualization? Ganyan magagaling yung mga nagtuturo sa internet eh. Kaya yung mga tao naman kasi hindi nag-aaral talaga ng hermeneutics eh. Kaya ang daming nakulto, ilang milyon napunta sa impyerno, maling turo. Si Kristo daw ay ginawa daw ng Ama dahil si Kristo daw ang ilaw. Kasi sinabi ng Ama doon sa Genesis chapter 1, and God said, let there be light. Oh, hindi ba? Kung hindi ka marunong ng interpretation, hindi mo kinukuha yung historical background at saka grammatical consideration ng mga talata at mga salita na yon. Kaya kung magtuturo kayo, pag nagturo kayo ng Bible, o nag-share kayo, nag-exhort kayo, meron kang isang verse na sinabi ron. Halimbawa, sa Pilipos, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristong nagbibigay sa akin ng lakas. O, magkasalita ka na ngayon sa harapan. Alam nyo, hirap na hirap po ako sa trabaho. Pero bigla akong lumakas. Dahil sinasabi ko yung salitang yun. Nawala yung pagod ko. At hirap na hirap ng puso ko. Pagod na pagod na. Pero nung naalala ko yung Bible verse na yun, nawala ang pagod ko. Tama ba yung sinasabi mo? Tama. Pero sa pagiging tama, kulang. Bakit? May sinabing konteksto yun. Bakit sinabi ni Pablo yun eh? Title nitong Philippians chapter 4 starting from verse 10 is ganito. Thanks for their gifts. Pasasalamat sa kanilang mga kaloob. Regalo. Sabi ni Paul, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. O ito, kinakausap niya yung mga Philippian Christians na yung malasakit nila kay Apostol Pablo kasi siya nakakulong ay pinapasalamatan niya. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have in plenty. I have learned the secret of being content. O, yun pala ang pinaka-central point ni Pablo na gusto niyang bigyan diin dun eh. Na bagamat ako'y kulang, minsan busog, minsan gutom, pero natutunan ko nang makontento kung ano man meron ako, sabi niya. In every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all things through Christ who gives me strength. O kaya yung konteksto nung sinasabi mong, pinalakas ako ng Lord, hirap na, hindi ko kayang patawarin, pero naalala ko yung sinabi ng Bible, I can do all things to Christ gives me strength, kaya napatawad ko. Tama? Tama naman eh. Nagbibigay talaga si Lord ng lakas na makapagpatawad tayo eh. Siya, nasa atin yung Holy Spirit. Pero yung tunay na interpretation nun, hindi yun. Nagigets ba natin? Marami tayong kinukot sa Bible out of context. Sabi, 2 o 3 nagtipon-tipon sa pangalan ni Jesus, nandun daw siya. O, totoo yun, nandun si Lord. God is everywhere eh. Pero ang context ho nun ay patungkol ho ito sa mga mag-aaway na Kristiyano. Yung dalawa mag-aaway, hindi nag-usap. Meron dumating yung isa. Naiayos sila. O, di nandun ang presensya ng Lord. More on reconciliatory verses ho yun para pag-aayos ng mga nag-aalitang Kristiyano. Hindi ba tayo? Kaya kailangan ang proper contextualization ng pag-aaral ng Biblia. Hindi yung nag-quote ka lang ng Bible, nagpaliwanag ka ng naranasan mo. Kadalasan nadidinig kong ganyan, mag-i-exhort. Ito po ang aking Bible verse. Ano yan? Babasahin niya yung Bible verse niya. Tapos magsasalita na siya kung ano yung mga naranasan niya, yung patotoo niya, yung na-experience niya. Hindi mo naman nakita kung saan mo hinugot yung Bible verse mo. Ano bang teksto nun? Sa tingin mo sa una, para bang nag-umuugnay dun sa experience niya yung Bible verse.
Ang tawag po dyan ay eisegesis. Kinukuha mo yung opinion mo at inilalagay mo sa Biblia. Mali, ang dapat is exegesis. Kinukuha mo yung Bible, saka ngayon, pinapaliwanag yung konteksto ng Bible, at saka mo ngayon, sinasabi sa experience mo. Oh, sa madaling salita, ganito ha. You will not let your experience interpret the Bible. Rather, you let the Bible interpret your experience. Ayan. Hindi yung ano yung opinion mo, yun ang ipinapasok mo dun sa Bible. Mali. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang isasubmit mo yung opinion mo dun kung talagang tama nga yun. Gets nyo ba? O kaya tulad ditong sinabi ko nyo kanina, I can do all things through Christ who gives you strength. Kasi nga, si Pablo, nasa sitwasyon niya ron, hirap na eh. May tumutulong, merong hindi nakakatulong. Nagugutom, sabi niya, I learned the secret of being content in every situation. About living a life with uncertainty. Hindi niya alam kung may kakainin siya o wala. Pero sabi niya, kaya ko na mabuhay. Kung meron man o wala, natutunan ko na dahil alam ko ang Diyos. Pinapalakas ako niyan sa anumang sitwasyon ng buhay ko. Ayan. Kaya, pag-aaralan natin, dahan-dahan. I hope naintindihan nyo itong pinagsasabi ko rito. Sinisimplify na lang natin eh. Yung systematic theology. Pag-aaralan natin yan. Dahil, ang systematic theology ay maayos at mainam at makabuluhang pag-aaral patungkol sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ay, simple lang naman ho yung theology, huwag kayong matakot. Theology. Theo means from Greek word God. Theos. Logos means reasoning or teaching. Karunungan, pag-aaral, yung ibig sabihin ng logos. Kaya nga mayroong biology, zoology, geometry, di ba? Mayroong mga logi dyan. Ang result po niyan, pag pinagsama yung God at pag-reasoning, the study of God, theology. Ang result, rational discussion about God. Yun ang ibig sabihin nun ha. Theo, God. Logos means reason. Pagkaunawa or speech o pagpapahayag o pagsasalita o pagdidiskusyon. Kaya ibig sabihin ng theology means the rational discussion about God. Makatotohanan at makabuluhan at matalinong pag-uusap at pagpapaliwanag patungkol sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng theology.